Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda. At sa umagang ito, muli ay dinadala tayo sa isang pagninilay na nawa ay mapagnilayan natin ng mabuti. Mahalaga po kasi na pinagtutuunan natin ng pansin o pinaglalaanan ng oras na yung mga napapakinggan natin, kung hindi mo man nababasa, no? Dahil marami sa ating mga Katoliko tamad talagang magbasa ng Biblia. So ngayon, narinig ninyo ito, nawa ay yung bang pagkatapos ng misa, iniisip-isip pa ba natin ito? Ilan pa ba yung bago magsimba, binabasa na yung mga readings para sa umaga? Dahil may mga pagkakataon na pumapalya ang audio o sound system ng simbahan, o kaya naman pumapalya yung pagdi-deliver po pwede ng lektor o ng mismong pari, pumapalya yung pagdi-deliver ng salita ng Diyos. Kaya responsibilidad pa rin natin na alamin at ulitin kung ano ang ipinahayag. Naintindihan po ba? Yan. Kasi, sabi nga dito, may tanong yung isang iskriba, ano po ang pinakamahalagang utos? So una, meron tayong nalaman na 10 utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita noong panahon pa ni Moises, nung sila ay ialis noon ng Panginoon sa pagkaalipin mula sa Ehipto, at ibinigay ang 10 utos para maging gabay ng mga Israelita kung paano sila mamumuhay. Sa paglipas ng panahon, dumami ng dumami yung 10 utos, nilagyan ng kung ano-anong mga utos. Umabot na sa 600 plus ng mga utos na dapat na sinusunod ng bawat mamamayan o ng bawat tao. Pero yun nga po, sa dami ng utos, nalito na ang mga tao. Kaya ngayon, ibinabalik yung tanong, sa dami ng utos na ito, ano ang pinakamahalaga? At tinuro muli ni Jesus
ang pinakamahalagang utos, ibigin ang Diyos ng buong buo. Buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, ng buo. Yan ang una. At pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga kung titingnan niyo po, no, yung 10 utos na tapyas, no, madalas ito nasa bungad ng simbahan, yung tapyas ng utos, 2 bahagi, utos para sa Diyos, utos para sa tao. At pag-ibig ang lagi nating naririnig. Ibigin ang Diyos, ibigin ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Naintindihan pa po ba? Okay. Pinagkakadiinan ko lang din po ulit ang salitang utos. So ang magmahal, ang umibig ay isang utos na dapat nalalaman natin, nauunawaan, para nang sa ganon, pag magdidesisyon tayo, alam mo na ito ay isang utos na pinag-aralan, pinagnilayan ng mabuti. Naintindihan pa po? Yan. Kaya sana po, no, bagamat ginagawa natin kasing medyo dramatic ang usapin tungkol sa pag-ibig. Dahil nga, lagi nating, sabihin nating, mali ang pagkakaunawa natin tungkol sa pag-ibig. So kung ang pag-ibig ay isang utos, gamitin mo ang iyong utak. Ang pag-ibig ay hindi damdamin, hindi nararamdaman, na siyang laging ipinaglalaban ng marami dahil sasabihin, siya ang itinitibok ng aking puso. Sabi nga po, no, minsan namamali din natin yung konteksto, kapag umibig ang isang tao, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang. Kasi, siya yung tinitibok-tibok ng aking puso, May utak na dapat gamitin para maunawaan natin ito. At dahil ito ay utos, kailangan natin itong sundin. Pero pagdidesisyonan mo, isang desisyon na kailangan mong gawin. Hindi damdamin. Kasi kung damdamin, marami din naman sa inyo ang biglang nagsasabing, wala na po akong nararamdaman sa Kanya. Kaya kahit hindi kayo dapat maghiwalay, naghihiwalay kayo. Kasi nagdidesisyon kayo na, una, nagdidesisyon na mahalin. At nagdidesisyon na hindi na magmahal. So, hindi ito damdamin lang. Kaya nga, no, biniverify, inaalam natin, ano ba ang pag-ibig? At sino ang iibigin? Di ba? Ikaw din magdidesisyon. Sino ang iibigin mo? Pero ang utos nga, ibigin mo una at higit sa lahat ang Diyos. Pangalawa pa lang, ang pag-ibig sa kapwa, kapantay ng pag-ibig sa iyong sarili. Tandaan niyo po, no? Marami ang nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kapwa, pero hindi nagmamahal sa Diyos. Pero ang taong nagmamahal at pinipiling mahalin ng Diyos, kayang-kayang magmahal ng kanyang kapwa, kayang-kayang magmahal sa kanyang sarili. Kaya baka naman, no? Baka lang, panahon na para tigilan mo yung pagdadrama na hindi na kasi ako mahali. Kahit hindi ka mahalin, ikaw magdidesisyon ka na magmahal kahit hindi ka minamahal ng iyong kapwa. Kasi dapat ikaw muna ang magmahal sa iyong sarili. Amen?